Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kagabi po kasi, biglang nag-trending itong nananahimik na asawa po ni Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Sige nga po, kinokonekta po ng Billionaire News Channel si Edna Marcoleta sa isang insurance company na yung insurance company po na yon ay konektado po sa mga diskaya. So, nung unang beses ko napanood dito, alam niyo hindi, ito seriously nung unang beses ko pinanood dito, itong report ng bilyonaryo, ang unang pumasok sa isip ko, pilit. Parang pilit, sabi kong ganun. Pinilit nila na i-connecta yung asawa ni Marcoleta doon kay Diskaya. Pero eventually, mga kababayan, kanina nga po, no, merong interview kanina itong si DPWH Secretary Vince Dizon na konektado pala talaga yung mga insurance company na yan pag gumagawa po ng isang proyekto ang isang kontraktor. So, ang lumalabas dito, hindi pilit. Talagang malaki po yung tsansa na konektado po talaga. Di ba? So, para maliwanagan po tayo, no, ito explain natin yan. So, ito yung report ng bilyonaryo kahapon. Di ba? Conflict of interest. Marcoleta's wife sits on board of insurers, stronghold, milestone, guarantee, favored by Diskaya, contractors, in flood control scam. Okay. So, balita to kahapon, no? Kahapon. Nasabi ko nga nung una, nananahimik yung asawa ni Marcoleta, dinadamay nyo. Pero parang hindi siya nananahimik. Sabi dito, the wife of Senator Rodante Marcoleta holds up the directorship at an insurance company that provided bonds for contractors owned by flood and control King and Queen Curly and Sara Diskaya. At the center of the multi-billion peso flood control corruption scandal, rising conflict of interest question in a high-profile Senate probe. Okay. So ngayon mga kababayan, actually, no, biglang sumagot itong Stronghold. Kakasagot lang. Ngayon na mismo habang nagla-live tayo, sumagot yung Stronghold. Ilang minutes ago to. Okay, 29 minutes ago. Sumagot po yung Stronghold. So ngayon, ang sinasabi ng Stronghold dito, tagalogin ko na lang, no? Sabi ng Stronghold dito, ngayon posisyon talaga ni Edna Marcoleta, walang impluwensya doon nga po sa decision making ng kumpanya. Pero ang point dito mga kababayan, inamin po ng Stronghold na empleyado po si Edna Marcoleta. Di ba? Mrs. Edna Marcoleta, the wife of incumbent Senator Rodante Marcoleta, was elected as an independent director of Stronghold. Oo nga, ang ibig sabihin kasi ng independent director, ito yun eh. So, ibig sabihin ng independent director, ito. Kita ko na eh. Yan. So, independent director, di ba? A board member with no material business or personal relationship with a company that could influence the independent judgment. So, dito po nilulusot ni Marcoleta, yung asawa niya. Oo nga, totoo, independent director yung asawa ko, sabi niya ganyan. Ano ba ibig sabihin ng independent director? Walang impluwensya yun sa judgment ng kumpanya. Pero ang point dito mga kababayan, inamin mo na empleyado talaga yung asawa mo. Sa tingin mo ba, hindi ba sabihin na nga natin, sige, title, independent director. Yung asawa mo, senador. Maniniwala ka ba na walang impluwensya yung asawa mo? Di ba? Sasabihin na nga natin. Yung title, independent director, walang impluwensya yan. Ang problema dito, asawa mo, senador. No, na ngayon ay nagtatanggol yung mga Diskaya sa Blue Ribbon Committee. Walang influence? Mapapaisip tayo na walang influence? Yan tayo eh. Actually, dyan magaling si Marcoleta sa mga terminology. Pero in real world, hindi naman po ganun dumiikot ang mundo. Di ba? And by the way, mga babayan, no, ito, ano natin to. So, ito yung Stronghold, di ba? Edna M. Marcoleta served as an independent director and chairman of the audit committee at Stronghold. Okay? Insurance company. One of the top
life insurers in the country. Actually, Stronghold. Di ba Stronghold yung yung insurance ng LTO? Stronghold yun, di ba? Tama, di ba? Stronghold. Yung insurance ng LTO. Nakukuha ka ng O, Stronghold. Ito nga yun. O, pagkukuha ka ng sasakyan, di ba, bago mo maparehistro sa LTO yan, merong insurance dun sa loob. Stronghold po yun. O, tama, di ba? O, tama. O, ito nga yun. So, malaking kumpanya pala to. Kasi po, itong Stronghold, mga kababayan, meron po itong sariling opisina sa loob mismo ng LTO. Sa Iloilo, kasi nung nagpe-register ako sa sasakyan, ganun. Ewan ko lang dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, kung ganun din. Pero sa Iloilo, ganun. Nung nagpa-registro ako, andun yung Stronghold. Oh. So ngayon dito, mga kababayan, makita naman natin dito, inamin talaga, no? Na empleyado talaga si Edna Marcoleta ng Stronghold. And then, by the way, ito yung malupit. Yung isa sa mga hindi lang isa. yung iba po sa mga proyekto ng mga diskaya, naka-insured po sa Stronghold. Ayun po ang malupit dito. Naka-insured. Once po na sumabit po kasi itong mga proyekto nga po ng mga diskaya, dahil po naka-insured, sino magbabayad niyan? Hindi insurance. Di ba? Especially, makakaproblema sila dito, no? Kung ito pa, ghost insurance. No, meron tayong ghost insurance na tinatawag eh. So, mas lalo ako naliwanagan dito, mga kababayan, no? Dito po sa interview. Dito po sa interview po ni kanina lang ata to, no? Ni pangalan nito? Ni Vince Dizon kay Ted Filon. So, ito, tinan nyo to, May ganung issue pala. Oo. Ganito. Indihan po ng ating mga kababayan, Oo. Ang isang insurance company, ang isang kontratista, no, ay pupunta sa insurance company, supposed to be magbabayad siya, di ba? Yes. Meron siyang babayaran na premium, di po ba? Doon sa insurance company para insurance company magbigay ng certification na oo nga may binayad sa amin yan. Ngayon, ito pong DPWH tatanggapin yun bilang bahagi po nitong kanyang mga kontrata requirements, and then tandaan nyo para makagawa pala ng isang proyekto ang isang contractor, kailangan nyo ng insurance. So yung insurance na yun, Stronghold, na nandun din po yung asawa ni Marcoleta. Walang conflict of interest doon. Maniwala po tayo kay Marcoleta, wala po. Wala pong conflict of interest doon. Nagkataon lang po yun. Nagkataon lang po. Maniwala po tayo kay Marcoleta. Wala pong influensya yung asawa niya doon. Kahit na senador po siya. Kontrata requirements, and then magsisimula na yung proyekto. Ngayon, ang tanong nga po ganito. Totoo ba na nagbigay ng pera, nagbayad ng bond, depende po sa komputasyon, yung pong kumpanya, yung construction company, sa insurance company? Dahil baka po naman po sinasabi ho dito, marami ding mga ghost transactions na wala naman talagang ibinibigay na pera, kasapakat yung insurance company under the table ang ibig sabihin. Under the table. Para lang makompleto. Ito yung gustong palabasin ni Ted Filon eh. Para lang daw po makompleto yung requirements, no? Kailangan mag-under the table. So doon na nga po lalabas yung ghost insurance para lang magkaroon lang po ng requirements, no, sa pagpapagawa nga po ng isang proyekto ng isang flood control. No? I don't believe in coincidences. yung insurance company sa pagbibigay ng certification, and then at the end, ang kumikita lang po dito, ay yung pong taga DPWH at mismo yung insurance companies. Ayun. Tama po. So kasama po yan sa pag-iimbestiga natin. Kung meron nga, at kung meron man, kailangan habulin po yun. No? Ayun sabi ni Vince Dizon yun siya may sabi nun. So ngayon, mga babayan, no, nung ngayon medyo naliwanagan na po nga tayo.
So ngayon medyo ako mismo, ayaw ko lang po sa inyo, pero ako po, medyo naliwanagan na po tayo dito, no? Na nung una kasi akala ko nga po talaga, nung nireport ito ng bilyonaryo, parang pilit, parang ano ba yan? Parang pinilit lang naman yung i-connecta yung asawa ni Marcoleta dyan sa mga diskaya. Pero sa pagre-research nga po natin, mukhang hindi siya pilit talaga, no? So ang kailangan talaga dito, no? Ano ba? Actually sinagot na nga po ito ni Marcoleta, pero hindi pa rin convincing eh. 'Di ba? Kahit anong paikot dito ni Marcoleta, ni Rodante Marcoleta, hindi pa rin convincing yung sagot eh. 'Di ba? Especially mga kababayan, no, na nakita ngayon natin, no, kung paano po ipagtanggol ni Marcoleta yung mga diskaya. So nakokonekta po talaga doon. No? So hindi po talaga hindi talaga maiwasan ni Marcoleta na mag-isip ng iba yung mga kababayan natin. Eh konektado talaga eh. 'Di ba? Konektado eh. Oh. So yun mga kababayan, so kayo po ba naniniwala po ba kayo na konektado talaga itong asawa ni Rodante Marcoleta sa mga diskaya sa pamamagitan nga po ng Stronghold Insurance? At ito pinakamalupit na tanong to, no? Kayo ba naniniwala ba kayo na posible rin posible ba, no, na konektado rin tong asawa ni Marcoleta sa Ghost Insurance? Na naghahanap din po diyan at konektado din po diyan sa flood control project. O, di ba? So, ayun na. So, comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa yung replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. No? So, and then next topic tayo. No? Pag-usapan ngayon natin tong ito reactionan lang natin tong video ni ni Marcoleta. No? Hindi pa to yung yung nagalit siya. Meron pa.